magbaka daw, no? Itong mga draft pick na ito, after 1 or 2 years, bigla itong mapunta na sa mga kupunang nabanggit. Ayan, so welcome back po dito sa Doy TV Sports. Well, may dalawa po tayong topic ngayon, na talaga pong mainit na mainit. Of course, ang ating post-draft pick, na mga pahayag nito po ng ating matinding coach na si Coach Yeng Guiao. Ayan, about newly drops, At ang pangalawa po dyan, ang ating, Barangay Ginebra, na napapirma po nung isa pong mainit, na free agent, at yan po ay si Maverick Ahanmisi. Ayan, yan po ang ating pag-uusapan. At bago po yan, well, I would like to thank you guys for giving us a like and subscribe, At dahil po dyan, patuloy po tayong napapanood sa iba't iba pa pong lugar, dito po sa YouTube. At kung nagustuhan nyo po ang ating pagtatanghal ngayon, baka naman, pwede pong makahingi sa inyo like, at subscribe na rin, kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, para po tayo makarating na ng ating 2,000 subscribers. So yun lamang po. Okay, so yun nga po, number one topic natin is ito po, yung sinabi po ni Coach Yeng Guiao, na walang drop pick ang mga nabanggit na nakupunan, Siyempre, malalakas yan. Ginebra, San Miguel, Magnolia, Talk and Text. Pinapatungkulan nito ni Coach Yeng Guiao. At magbaka daw, itong mga draft pick na ito. Mga after 1 or 2 years, bigla itong mapunta na sa mga kupunang nabanggit. Well, di naman po kasi talaga lingid sa kaalaman ng lahat, na talagang yung mga nadadrop na players, napupunta rin dito sa mga malalaking kumpanya, At well, para po naman sa akin, hindi po natin masisisi ang mga kupunan na yan. Bakit? Gusto po nilang lumakas, di ba? Gusto po nilang maging competitive, at gusto po nilang nasa edge, Gusto lang nasa advantage, sa competition na ito, Siyempre, para na rin po sa kanilang mga fans. So gumagasta nga po sila ng malalaking pera, para po sa kanilang mga ball clubs. Ang dapat po siguro ditong tutukan is yung liga. How they officiate this kind of transactions, di ba? Kung ang player po pumirma ng kontrata, well, wala po tayong sasabihin dyan, Dahil sa NBA po, nagaganap din po yan, Pero, kung sa mga trades po na alanganin, ako nga po minsan napapailing na lang pag nakikita, okay, siguro may mga internal, mga usapan or whatsoever. Pero yung mga blockbuster trades po, once in a blue moon na lang ata nakikita dyan sa ating PBA, So, kaya nga po, may sentimiento, ang ilang mga kupunan at ang ilang mga dating manlalaro, tinakil po natin yan sa ating mga nakaraang contents, kung gusto nyo, browse nyo na lang. So yun nga po, may punto po dyan si Coach Yeng Guiao. At abangan po natin, kung mangyayari nga, baka mahihiya na ang mga kupunang nabanggit, At para sa akin po, yun lang pong ating stand at ating reaction sa kanyang sinabi. So yun lamang po. At sa pangalawang topic po, mabilisan lang po, lagi tayo nagmamadali. At ito pong pagpirma ni Maverick Ahanmisi. Ayan, matagal na pong pinag-uusapan niya manlalaro na yan, Iba nga po, ang akala, baka maglaro na yan overseas. Pero, buti na lang at siya po ay maglalaro muli sa PBA dahil siya po ay pumirma sa kupunang Barangay Ginebra. Ayan, well, after yan na nga po ilan sa mga post, draft news, mga aftermath. Yun nga pong pagpirma na ito pong Nigerian, na si Maverick Ahanmisi dito nga po sa Barangay Ginebra. Well, ano pong mangyayari dyan, Well, definitely, he will boost, yung backcourt ng ating Barangay Ginebra. Alam naman po natin na si LA Tonerio po is questionable pa po, kung makakabalik. At si Stanley Pringle nasa national team natin, reserve siya dyan. At ito pong injured na si Jeremiah Gray magpapagaling pa po. So talaga po ang Barangay Ginebra, hindi talaga niya binibigo ang kanyang mga kanyang mga fans, dahil yan nga po,
Hindi sila nag-intay, kundi sila po yung nag-hire pa, no, ng player na talagang tutulong sa kanila, ano po, para po maipagpatuloy ang kanilang championship run at ang kanilang magandang takbo diyan sa liga. Well, sinabi nga po natin kanina, no, na wala po tayong masasay, wala tayong masasabi kung ang player po yung na-acquire ng isang koponan through free agency, ano po. Ngayon, ang kagandahan nga dyan, dun po ang paraan na nakuha ng Ginebra. Ito pong si Maverick Ahanmisi, di ba? True free agent kasi nangyayari po yan sa PBA, sa NBA, di ba? Nangyayari yan. So ngayon, paano naman po ang fans, no? O paano ang koponan ng Converge? Well, nasa ano po kasi yan, nasa strategy po ng kanilang koponan yan, ng kanilang management, no? Kung papatapos na po ang kontrata ng player, dapat po may immediate plans na po kayo kung ano pong gagawin nyo. Alam nyo po sa NBA, ang kagalingan po ng ilang mga general managers, kahit po patapos na ang kontrata ano po ng mga players, nakakagawa pa po sila ng deal para po hindi, no? Para hindi sila basta lang mawawalan ng talent. Meron silang asset, no, na makukuha, no, pag sila po'y umalis sa koponan, lalo na po kung star player yan, katulad po na nangyari sa Golden State Warriors, kung saan ito mo si Kevin Durant, di ba? Ayaw niya na sa Golden State, peperman na siya sa Brooklyn, pero nagawan pa po ng paraan ng Golden State na makakuha pa po ng asset, ano po, sa katauhan po neto ng point guard nila, di ba? Na si na yung point guard. Tapos yun nga, at ang point guard na yan, si Angelo Russell, ayan. At ang si Angelo Russell ay naging si Andrew Wiggins, di ba? So ganyan po dapat ang karakter ng mga managers, ano po, or team manager at ang mga namumuno diyan, no? Kung ganun man po ang nangyari sa situation nito ni Maverick Ahanmisi, no? Mas maigi na po na napunta siya sa kahit sa ang koponan sa PBA, ano po, kesa po mapanood na naman siya sa malayong lugar, di ba? Kasi nga po, alam naman po natin na yung mga magagaling at talented players natin napapanood po sa iba't ibang bansa. Kaya nga po pagdating ng mga international competitions, nakikiusap pa po tayo, ano po, sa mga liga na yun na i-release ang mga manlalaro na ito. Imbes na makita po o mapanood sa sarili nating liga, professional na liga dito po sa ating bansa. At yun po, konting background po dito kay Maverick Ahanmisi. Siya po pala dati nang naglaro, no, una diyan po sa Rain or Shine, no, Elasto Painters, at sa dito po sa Alaska Aces, and then dito po sa Converge, ano po, at pang-apat na koponan ng Barangay Ginebra. Ayan, well, maganda pong abangan dyan ng showdown nila, ano po, ni Stanley Pringle, at ang iba pa po nating mga kabarangay dyan sa Barangay Ginebra. So yun lamang po ang ating reaction sa ngayon, ano po ang ating pagtatanghal. At kung nagustuhan nyo po, of course, pasuyin na lang po tayo ng like button kung hindi po kaya talaga ng subscribe. Naiintindihan ko po kayo. I'm a YouTube follower din po, ng ilang mga content creators, po. So yun lamang po, at maraming salamat sa inyong pagtutok. At magkita-kita tayo sa mga Gilas updates at iba pa pong mga content dito lamang po sa Doy TV Sports. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.